Eto sa time na to ay dito talaga ako iyak ng iyak na di ko maintindihan na parang nangungulila kay nanay tapos kay tatay. Kaya tumawag ako sa probinsya kasi 1 week sila hindi sa akin tumatawag. Dito ko rin nalaman na meron pala si nanay nararamdaman sa ilalim ng puso niya tapos sa tiyan niya na di niya maintindihan daw. Inatake si nanay after 3 days, inatake siya ng matindi talaga sa madaling araw. Tapos si tatay, nandun yung mga bata na dalawa. Sinugod ni tatay dun sa bahay ng magulang ni nanay, kung saan yung mga kapatid niya nandun rin. Tapos si nanay talaga tumatawag sa akin sa umaga. Hindi niya daw kaya, kaya pumunta na daw ako doon kasi baka hindi ko siya maabutan or namin. Sabi ko, ay bigla talaga ako noon, umuwi doon ng hindi talaga nagdalawang isip o kahit wala akong saktong pera, basta makauwi ako kay nanay ko nung time na yan. Sinugod ko agad si nanay sa ospital, tapos yung findings ng doktor is may nana si nanay sa tiyan. Tapos, meron daw siya bukol sa tiyan, yun yung finding nila, dalawa na doktor. After 15 days namin sa public hospital, umuwi ako, nagdesisyon ako na umuwi. Kasi ibang test na yung gagawin nila kay nanay ko. At ito na nga yung lumabas kay nanay ko sa pupo niya. Itong black at saka una nga nito is red. Kaya sinugod yun naman siya agad sa private. At unang araw namin doon, naging okay agad yung nanay ko doon. Tapos pangalawang araw, mga ganito na yung naging test kay nanay. Ang dami niyang tadtad ng karayom kasi nga, ang hirap niya kuhaan ng dugo. Kasi yung ugat niya, maiksi pero mataba. Tapos yung isa naman na ugat niya is mahaba pero manipis. Kaya pumuputok yung ugat ng nanay ko. Kaya lahat talaga ng braso niya, mapakaliwa kanan, sobrang daming tadtad ng inject para pagkuha ng mga dugo at inject para sa swero. At sabi ng doktor, upiran daw si nanay ko kasi may nana sa tiyan at sobrang laki ng nana niya sa tiyan. At hindi alam ng doktor kung gaano kalaki. Kaya sabi ng doktor doon, kailangan siya operahan. So, pinalipas ang 7 days bago si nanay operahan at sinalangan siya ng mga dugo, 4 na bag na dugo at salamat sa mga nag-donation ng dugo kay nanay ko. Sobrang taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Tapos yan na time na yan is mahirap pumasok yung dugo kay nanay ko. Kamay kasi nga yung ugat niya is may problema talaga, hindi pumuputok talaga at paulit-ulit sila nag-i-inject doon. Kaya si nanay ko ang dami niyang pasa dahil sa injection. Ito nga pala yung nakuha nana sa tiyan ni nanay ko. Isang ano yan, 1.5 liter lang yan lahat. Yan karami, as in marami pa yan. Tapos hindi alam ng doktor kung saan galing. Hindi siya kumukonekta dun sa sugat ni nanay sa paa. Wala siyang findings kung saan galing. Kaya binigyan nila ako ng test niyan para i-laboratory para malaman nila kung saan galing. Okay si nanay ko nung lumabas ng operating room, kaso nga nawalan na siya sa sarili niya kasi yung general anesthesia ay umapekto sa kanya ng todo talaga. Tapos yung ano niya, yung swero niya is lahat na doon nakakonekta, yung dugo, lahat kasi mahirap si nanay ko madaluyan ng swero papuntang sa ugat niya, kaya inisan na lang nila. Tapos dumating sa point na na nagbabackflow na yung yung daloy ng dugo niya. Tapos dumadating sa point na nagsasalita siya, nawawalan na siya sa sarili niya. Tapos yun na yung time na wala na talaga si nanay ko sa sarili niya. Tapos wala na siyang BP hanggang umaga, nag-BP sila. Tapos doon na si nanay ko nawalan ng malay sa sarili na, wala na, hindi na siya nagsasalita, tumitirik na yung mata niya. Tapos ito na yung nangyari sa time na yan. Ito yung time na mahirap na ako magdesisyon dito kasi ako lang dito, tapos si tatay ko, pati yung mga kapatid ng nanay ko. Sabi ng doktor, magdesisyon ka na kasi titigilan na namin si mama mo pa. Kasi nga pinatubo ko si nanay ko para mabuhay siya, para makasurvive siya, pero yung oxygen niya is bumaba na talaga, pati yung BP niya wala na talaga. Kaya sabi ko doon, okay, sabi ng doktor, magdesisyon ka na, mag-okay ka na kasi hirap na hirap na yung mama mo. Marami silang doktor at nagpapasalamat ako sa kanila kasi kahit anong nila na mahirap na, tinatry nila talaga yung best nila para mabuhay yung nanay ko. Pero ito na yung, hanggang dito na lang talaga yung story ng nanay ko. Ito na nga, imumorgue na si nanay ko dito. Kaya yan na yung ginawa, tinanggal na sa kanya yung mga ginawa sa operating room. Pero sobrang sakit talaga nung time na to. Pumunta ako ng hospital na magkasama kami ni nanay ko. Pero bumalik ako sa bahay na hindi kami magkasama. Ito yung pinakamasakit na nangyari sa akin. Tapos nakikita ko yung mga apo niya na ganito yung pakiramdam, na walang alam sa mundo at wala pa alam kung nasaan si nanay at kung ano yung nangyari sa nanay ko. Kaya sobrang hirap. Dumating na yung jowa ko daw, sila ate ko, sila kuya ko, pati mga kapatid ni nanay. Dito sa mga oras na to, nabawas-bawasan yung sakit ng nararamdaman ko. Tapos may mga ibang video na hindi ko na na-video dito. Tapos ito na yung dumating sa point na ililibing na si nanay ko. Kaya ang hirap talaga sa akin. At ito nga pala yung kapatid ng nanay ko. Tapos ito kami ng pamilya ko. At dito na nga dumating sa point na ang hirap talaga tanggapin at wala sa akin na mawawala si nanay dito sa time na to. Kasi kahit ano talagang ang gulo tingnan is manginginig ka talaga. Kasi nakita mo na yung nanay mo, hinahatid mo sa simenteryo. Tapos ang nakakaano pa is, yung time na yan is, kada uwi ko ng probinsya, sabi ko doon pupunta ako sa lolo ko. Pero hindi ako nakakapunta doon, ilang beses na ako umuwi sa probinsya. Itong time lang na to is makakapunta ako doon sa lolo ko. Pero kakaiba. Ito pa yung time na ihahatid ko yung nanay ko papunta doon sa tatay niya. Sobrang sakit talaga dito sa time na yan. Kaya ang hirap talaga tanggapin ng ganito talaga. Sobrang sakit sa pakiramdam ko. Ang bigat at hindi ko talaga maintindihan yung nangyari. Bakit nangyari kay nanay ito? Hindi namin alam kung bakit may nagkanana siya sa tiyan. Wala rin kami idea kung bakit, saan nangyari yun, saan galing, hindi namin alam. Yung sa paa niya, infection lang yun dahil sa mga lotion, hindi yun yung dahilan. Tapos yung taba niya naman, natural lang naman yun sa kanya. Pero yung sa nanay niya talaga is, wala talagang finding yung doktor kung saan, bakit namuo yun. Tapos yung alam ko naman is, baka doon sa, nadulas siya sa banyo. Kasi
nung nandito siya sa amin, nagdala siya ng banyo, tapos simula nun, sumasakit na yung lagi likod niya, tagilinan sa tiyan niya. Tapos nung time na yun is hindi namin napacheck up si nanay yun. Tapos nawawala-wala naman kasi. Tapos dumadating sa point na may period siya, kaya sabi ko natural lang yun. Tapos hindi niya na yun naramdaman. Tapos excited siya sa probinsya nung umuwi. Halos talaga ang dami niyang biniling Shopee para maghanda papunta dyan sa Samar. Tapos dumating sa point na nagpa-uwi lang pala siya sa Samar para doon siya malagaan. Tapos sumasabi siya sa akin na dito lang daw ako kasi dito lang ako maalagaan. Tapos dadating sa point na habang nililinisan ko si nanay, dadating sa point na nagsasabi siya, hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi ka ba nandidiri sa paglinis ako? Doon ako naiyak. Doon ako napaisip, bakit sinasabi sa akin nanay yun, naiilang ka sa akin, dapat huwag ka sa akin mailang nanay kasi sa'yo ako nagalit. Tapos sobra talagang hindi ko talaga matanggap hanggang ngayon yung nangyari kay nanay. At doon sa mga nag-condolence kay nanay, bumati sa kanyang condolence, hindi man ako makapagpasalamat sa inyo kasi tradisyon nyo ng waray. Tapos puso ko kayong tinatanggap na nagsabi kayo sa inanay mo. At doon naman sa mga tumulong sa akin, sobra talagang salamat sa inyo lahat. Dito lang nagtatapos yung kwento ng nanay ko. At ito talaga yung inaabangan niya na iba-vlog ko siya sa Facebook page ko at tapos sa YouTube channel ko. I love you always, Nay. Mahal na mahal kita.